Siyempre, wagi muna. Wagi muna, wagi. Siyempre, dapat wagi muna. Wagi. Kasi sanay naman tayo sa mga kasawian. My God, ang bansang Mantid ito. na nga yata tayo sa kasawian. Bantad na. Parang, oh God, ano na tayo. Ayan, Sige, wagi. Lumabas ang resulta ng bar examination. At napakaraming, relatively maraming pumasa. Oo, 49%. Yeah. At wagi ito kasi, wagi yung pumasa. Dahil, alam mo yun, parang, ayoko mag-qualify na ito yung pinakamahirap na exam. Pero ito yung pangalawa sa doktor o sa manggagamot ay nakabantay ang sambayanan sa magiging resulta. No? Tandaan natin na yung mga abogado natin ay alam mo yun, ilang pangulo ba ng bansa natin ang abogado? Abogado. Ferdinand Marcos. Marami. Makapagal, Quezon, Osmeña, di ba, Digong. Yeah. Marami tayo kung Sara Quirino. Duterte is a lawyer. Oo. Mga presidente. Hindi, mga vice president Lenny Robredo is a lawyer. Sara Duterte is a lawyer. Judge Marbina is a lawyer. Jose Rizal is a doctor. Hindi. Yeah. Hindi, pero yun nga. Kaya, napag-uusapan kasi nga, napaka-critical. Sa isang bansa na dahop sa batas ang mga mahihirap, no? Ay, napakarami nating bagong abogado na hindi natin pwedeng i-import. Hindi natin pwedeng i-import. Ang nurse, pwede mong i-import. Yeah. Bakit ang abogado hindi? Kasi magkakaiba ang batas. Ayan, very good. Pero halimbawa, manggagamot, pwede mong i-import. Nurse, pwede mong i-import. Siyempre, hindi naman lalo na ang nag-iiba ang seafarers. katawan. Lalo ang seafarers. Oo, diba? ang gagaling na ating si kung meron mang profesyon na hindi natin pwedeng i-import. Abogado. Abogado. Hindi, pero gusto niyo import natin ng mga politiko. Meron lang nasa Netherlands, meron nga, di ba nakukulangan nga sa Humbe. Hindi hindi naman yun talaga tinanggap dun sa Netherlands. Bilang abogado. Kusa lang siya na. Bilang abogado, hindi. Kusa lang siyang pumunta. Pero pwedeng mag-import, hindi pwedeng mag-import. Pwedeng mag-abogado, so mag-aaral uli kayo, syempre ng mga statutes, ng mga laws doon sa bansa na pupuntahan nyo. Saka magkukuha kayo ng mga state bar, ganyan. Pero kung pumasa ka ng abogasiya dito sa bansa natin, hindi ka pwedeng magtrabaho sa ibang bansa bilang abogado. lawyer. Oo, kasi nga hindi ka naman barrister or lisensyado na mag-practice doon. So hindi ka tulad halimbawa pagka seafarer ka, yung barko na po pwede mong. Yeah. Oo, di ba? So yan, madaming pumasa. Bakit nakatanghal sa atin? Bakit? Ako, Jerry, personally, lahat ng board exams binabantayan ko. So binabantayan ko kasi tinitingnan ko yung statistics, performance of schools, tinitingnan ko kung ilan yung galing sa university, kung saan ako nagtuturo. At tapos marami ngayon. Kami UST ay 4 yung nasa top 10, no? At masaya ang universidad ngayon, no? At nasa pangatlo kami sa pinakamaraming pumasa sa mga university na merong 100 pataas na kumuha ng bar. So bakit natin binabantayan? Kasi ano mo yun, mumunting tagumpay na Tapos ang daming kwento. Totoo. Alam mo, may mga di ba, may kwento ng isang abogado na 11 beses kumuha, 11 times na kumuha ng ng bar at pagkatapos ay nakapasa siya. So ibig sabihin hindi ka May mga hindi ka mangingisda. dapat sumuko. May kwento ng mangingisda, anak na mangingisda na naging top notcher. Alam niyo malapit sa puso. Alam mo yan, Joey, malapit sa puso ko ang mga abogado. Ay, sige. Sige, kwento mo na. Hindi wala. Sinimulan mo na. Hindi ko kwento, siyempre. Pero siyempre, ayoko na magkaroon ng Sinasabi ko lang, Jerry, sa nursing, merong magkapatid na pumasa. Ngayon na merong 2 magkapatid na pumasa sa pagiging abogado. Tapos dati meron tayong inimbita na interview natin, yung nag-number 1 sa medicine. Masarap pagkwentuhan yung tagumpay kasi maraming it's nature, human nature, lalo na siguro sa Pilipinas na makabalita tayo ng tagumpay ng ibang tao. No? Alam mo yun? Hindi, kailangan natin i-celebrate ang mga mumunting tagumpay. Well, mumunti hindi dahil minamaliit namin. Mumunti kasi sa dami. Sa ang dami
Ang daming tagumpay Hindi, eh. lahat ng mga tagumpay. Whether Malalaki yan. or Malalaking tagumpay yan. Malaki o maliit na tagumpay, kailangan natin siyang i-celebrate. Kasi otherwise, ang titingnan lang natin ay mga kabiguan at hindi yan nakakatulong sa atin. Saka ang sarap panoorin kasi at this day and age of social media, Jerry, ang dali na natin makita yung mga yung mga kwento. Halimbawa, mayroong isang nag-viral na taga Mindanao, no, na may camera eh, no, habang nagbabantay sila. Tapos nung nag-celebrate sila, naipit siya, tapos niyakap siya hanggang sa mahimatay. Hanggang sa mahimatay, tapos tinapatan lang siya ng ventilador, tapos bumalik yung ulirat niya. Tapos nag-comment ako doon sa na muntik nang magkaroon ng kalapati at muntik na magkaroon ng kalapati yung tarpaulin ni attorney. Parang gano'n, no? Ang saya eh, kasi napaka-authentic. Napaka-authentic, no? May isang babae na twice, nung una niyang subok sa bar ay bumagsak, umiiyak siya, pinakita yung video na yon, tapos ngayon napumasa na siya at masayang-masaya na siya. No, parang napupuno ng lugod ng puso. Hoy, naalala ko, syempre may mga kakilala rin tayo na nag-aabogado at malamang kukuha ng bar next year. Si Carlo Katigbak na taga SLS. Kakilala mo ay nag-aabogado at kumukuha ng law. Meron niya sila, dami last year, di ba, pumasa sila Largo. Yeah. Sila Ma'am Largo, Si Attorney Crichel. So ang dami. In fact, but dito sa newsfeed ko ay may showcase ng mga pumasang At syempre natuwa rin ako dahil yung University of Eastern Philippines na may College of Law ay relatively marami ang nakapasa. At ang iba ay galing sa, ang undergrad nila ay literature. Meron kayong di ba binati na doon sa barangay ninyo? Barangay namin. Siyempre nakalimutan mo na pangalan niya. Adrayan. Omar ang pangalan niya. Yeah. Diba, parang tapos kwento ng tagumpay na mangingisda. Hindi, tapos si Omar, ang pamilya ay dating bahagi ng 4Ps. Di ba? Diba? Tulong eh. So, Saka, ayan. Game changer. Most of the time, not all the time, game changer ang edukasyon. No, na Hindi, leveler talaga yung edukasyon eh. Kasi kapag ka nakapag-aral ka, more or less binibigyan ka ng laban sa buhay eh. Joey. Kaya importante ang importante ang edukasyon. Kaya nga hindi lang abogado maraming Kaya nga syempre palagi tayong concerned sa mga issues na may kinalaman sa edukasyon. Sa guro, no? Lalo na ako, guro ako at yun mismo yung pinag-aralan ko. Hindi, kaya rin naman nalulungkot tayo, Prof. Silito, dahil nga Kung ito yung wagi, mayroon ding kasawian, no? At ang kasawian